Yo guys, Racing Boy here. Sa video na to ay hindi muna tayo mag-motovlog. Share ko lang sa inyo yung setup ko ng PFSense. Itong PFSense na to ginagamit ko sa pag bypass ng CGNAT or SIGNAT kung tawagin ng iba. Mabilisan lang. Para na rin to sa mga undecided or hindi pa makapag-decide na itry itong configure na to. Pwede rin to sa piso wifi ng mga access point kagaya ng ni wifi or new wifi. Bale, ilalagay yung VPN sa loob ng Padawan or PFSense. Once na working na siya, ang susundin na DNS or gateway yung sa VPN. Mapapansin nyo, naka-Zen layer yan, hindi siya converge. Test natin. Ayan. Yung iba kaya ayaw mag-VPN kasi mabagal daw. So ako naka 100 Mbps ako. Sakto lang sa ano yan, sa needs ko. Since naka VPN talaga siya, naka VPN siya, hindi niya talaga ako makukuha yung buong 100 Mbps. Maglalaro yan ng 60 to 90. Pag bumaba siya ng 50, pababa, hindi na normal yan. So, nangyayari yung mga ganong kababa sa mga Padawan at minsan sa mga MT, sa mga MikroTik, sa mga MikroTik router. So, ayan guys. Yan yung setup ko ng VPN sa PFSense. Ayan guys. Nakikita nyo dito. Ipakita ko sa inyo yung resort niya. Lahat mawawala dito yung converge. Tapos yung 100. Yung address na 100. Itong address natin, normal yan kasi yan yung binigay ng VPN. VPN server. Ayan. Tapos dito, ito yan. Ito. Yan yun. Ayan. Tapos, virtual address na ito. Mag-uumpisa sa 10. Ayan. Test ulit natin. So, usually kapag CGNAT tayo, or kapag congested yung network natin, diba sa area nyo, marami na nakakonect sa NAPBox, talaga siya, mabagal yung internet kapag peak hour. Kapag peak hours or peak hours, mabagal yung internet nyo. Yung isang mga sintomas nun, mga symptoms, yung Facebook nyo sa browser or sa app, mabagal mag-load. Pati yung Shopee. Tapos, yung Lazada. Mapapansin nyo, magre-reload siya. Page not found. Tapos, i-click nyo yung reload. Para lang mag-reload. Minsan, nakatatlo na kayo, nakalima na kayong reload, ayaw pa rin. So, ito, okay naman siya.
Yan, kung makikita nyo, wala nang converge dito. Wala nang converge. Iba yung converge kapag nag-tracer. Disable ko yung interface ng VLAN. Sorry, ng VPN. Tapos makukuha niya yung 136. Ayan. Try natin yung tracer ulit. Nakikita nyo yung DNS ng Converge. Ayan. Tapos ito, yung 10. O kaya minsan 100 dyan. Yan yung nagpapatunay na naka-CGNAT kayo. Kasi iba yung nasa loob ng modem na 1 IP. Kung naka-static kayo, naka-public IP, iba kung ano yung nasa whatismyip.com o kaya sa ipaddress.com. Yan din dapat yung nasa loob ng modem niya. Kaya kapag nag-refresh ng speed test, lalabas na yung dito, converge. Hindi na Zen layer. Zen layer kapag connected tayo sa VPN. Ayan. Diba? Yung 136.158.48.56. Yan o. 136.158.48.56. Yan yun. Speed test natin. Lower ping siya pero minsan hindi mapakinabangan yung internet dahil sa congested. Inuulit ko, kapag congested yung area, marami na nakakonect sa NAPbox, nag-share kayo sa iisang public IP address, yung ganito. Ba sa buong Molino 1, dito sa Bacoor, or Molino 2, or buong Bacoor mismo, buong city, iisang public IP, mas mabagal. Mas maraming nakakonect sa isang public IP, mas mabagal, mas congested. So, i-try natin yung mga website. Mapapansin nyo, ang tagal mag-load, di ba? Tagal mag-reload ng Lazada at Shopee. Tagal. Naka-converge ako ngayon. Mababa yung ping. Normal ping yan. So ngayon, hindi natin gaanong matitest. Wala nang masyadong gumagamit ng internet. So mag-upload na lang ako ng ibang video na gagawin ko siya pag peak. Para may pakita ko sa inyo. Pero tingnan nyo yung Lazada. Tagal mag-load. Tagal matapos. So ayan. I-connect ulit natin yung pfSense. Enable ko. Ito connecting yan. Kapag di nag-connect, kailangan i-restart. Dito. So ayan guys. Share ko lang tong video na to. Lalo dun sa mga hindi pa makapag-decide. Hindi ito yung scam na pang-fix sa CGNAT. Yung kunwari may gagawin sa account nyo. Kunwari i-remote yung modem nyo. Kukunin yung mga account number, yung serial ng modem. Ang totoo doon, mga taga PLDT yun. O kaya
hindi siya taga PLDT. Itinatawag niya lang yung account sa PLDT para temporarily na matanggal yung CGNAT. Ganun ang ISP. Kapag nagreklamo tayo sa kanila na mabagal, tatanggalin nila sa CGNAT yung account nyo, ililipat ng IP address kung saan konti lang yung gumagamit ng public IP na yun. Kaya gumaganda yung internet. Parang back to normal. So, kapag babalik na naman nila ulit yun dun sa CGNAT o kaya pag dumami na naman naka-assign dun sa public IP na yun kung saan kayo inilagay, mabagal ulit. So, marami na nabiktima ng ganyang scam. 8,000 pataas yung singil pero itinatawag-tawag lang sa ISP, sa technical support o sa customer care, customer service, pero ang mahal ng singil. So, dito na kayo sa VPN, totoong bypass, totoong fix, mura pa, 300 lang. Pero syempre, naka-promo tayo. Sa ngayon, 300. Kaya bilisan nyo na, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Yung kasama ng 300 guys, yung configuration ng VPN plus yung account na 30 days. So, yun yung kasama sa 300 pesos. So, yung iba, nagsugal, sinubukan nila, what is 300 daw. So far, maganda naman yung result. Natuwa naman sila. At hindi lang basta 300 sinend nila, yung iba 400, yung iba 500. So, para matapos na yung problema niya sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, sa ibang app na mabagal, lalo pag peak, configure na kayo. I-PM nyo lang ako at pag-usapan natin kung ano yung sistema. Maraming salamat. God bless. Diyos mabalos and Dagabos.